Oy, mula kay Philippines trending news, gumanti daw ang China mga tol sa Japan. Totoo ba yan? Well, eto panonoorin natin to at bibigyan natin to ng reaction video. Kasi kung naalala ninyo mga kapatid, di ba nung nakaraan pumasok daw ang China, papalapit sila doon sa Senkaku Island. At matagal na nga silang paikot-ikot doon kaya winater cannon sila ng Japan. Ngayon, sabi rito, gumanti daw. Alamin natin mga tol kung ano ang balitang to. Pero bago yan natin simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Samantala sa usapan dyan, pagdating po sa pinag-aagawang karagatan, tinutulan ng China ang paniniwala ng Pilipinas sa inisyong advisory opinion ng International Tribunal on the Law of the Sea o ICLOS na ginagawang lehitimo ang claim ng ating bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na ang naturang advisory opinion na nagtatakda ng responsibilidad ng bawat bansa na protektahan ang kanilang marine environment sa kanilang jurisdiksyon ay nakatuon lamang umano sa climate change response at pagprotekta sa marine environment. Talagang binabaluktot nila. Talagang binabaluktot nila lahat eh. My goodness. Hindi umano nito saklaw ang mga issue sa territorial at maritime disputes o ang bisa ng arbitral award sa pinagtatalunang karagatan. Doon na nga lang sa arbitral award, talo na nga sila. Ano pa bang pinaglalaban nila? Sinabi din ng Chinese official na hindi dapat gamitin ito ng ilang bansa para sa kanilang pansariling interes. Di dapat kasali rin kayo doon. Pansariling interest nyo lang yung gusto ninyo dyan eh. Nakanato sa China, bangga ng bangga, banda ng banda sa kanila yung sinasabi nila. Naniniwala din ng China na hindi gusto ng International Tribunal o ng anumang bansa na makita ang naturang advisory opinion na mabaliktad ng tinawag nitong illegal, null at void na arbitral award. Ginawa nga ng Chinese official ang pahayag kasunod ng malugod na pagtanggap ng gobyerno ng Pilipinas sa opinyon ng International Tribunal noong Mayo 25 ng kasalukuyang taon kaugnay sa dalawang concern na idinulog ng isang komisyon ng maliliit na island states. Sinabi naman ng Department of Ayaw talaga patalo ng China mga tol, no? Mahilig talaga sila mambaliktad mga tol. Sa kahit na anumang bagay na tama, ginagawa nilang mali. Foreign Affairs na pinagtitibay ng tugon na ito ng international body ang 2016 arbitral ruling sa disputed waters na pumapabor nga sa claim ng Pilipinas. Kaugnay nito ay muling binigyan din ng ating bansa ang patuloy pa ring panawagan nito para sa full compliance ng naturang arbitral award. Sa karagdagan nating balita, magsasagawa ng regular na deployment ng mga barko at sasakyang panghimpapawid ang Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Ito ay para na rin regular na magsagawa ng maritime at aerial patrol ang hukbong sandatahan ng ating bansa sa naturang lugar. Bakit dati hindi ba regular? Dapat noon pa regular, di ba? AFP magkakasan ng regular na pagpapatrolya sa West Philippine Sea sa gitna ng fishing ban policy ng China. Dapat may fishing ban man o wala, dapat regular sila nagpapatrolya dyan eh. Sa gitna yan ang ipinapatupad na unilateral fishing ban ng China. Ayon nga sa Armed Forces of the Philippines spokesperson na si Colonel Francel Margaret Padilla, layunin nito na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga Pilipinong mangingisda na pumapalaot at nangingisda sa bahagi ng West Philippine Sea. Kung maalala mga kabombo, mga Kastar Nation, una nang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na hindi nito kinikilala ang panibago na namang pronouncement ng China hinggil doon sa pagpapatupad ng fishing moratorium sa West Philippine Sea na naging epektibo raw noong buwan ng Mayo, partikular noong 1 ng Mayo ng taong kasalukuyan, at sinasabi nila magtatagal ito hanggang Setyembre 16 pa ng taong kasalukuyan. Kasabay naman ang maring pagkundina ay sinasabi ng sandatang lakas ng bansa na kung sakasakali ay may mga hakbang pa ang China ay isang malaking paglabag ito sa maritime claims ng ating bansa sa ilalim na rin ng United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 arbitral decision na inilabas noong 2016. Alam naman natin talagang lumalabag ang China sa sa international law eh. Ang gusto nating malaman kung ano ang magiging aksyon ng ating gobyerno. Kasi parang wala rin namang ginagawa ang international law eh. Kaya ang lakas ng loob ng China ng labagin sila eh. Bagay na pinaninindigan ng gobyerno ng Pilipinas.
Sa kaugnay pang balita mula dyan sa Senado, tiniyak ni Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hindi lamang mapoprotektahan ang mga lugar ng pangisdaan sa West Philippine Sea, kundi makikinabang din ang iba pang fishing grounds sa buong mundo sa oras daw na may patupad na ang Philippine Maritime Zones Law. Oh. Ayon kay Senator Tolentino na siyang punong mayakda ng Philippine Maritime Zones Law na makakatulong ito dahil sa batas hanggang sa contiguous zone at pagpapahintulot daw na mag-enforce o magpatupad ng environmental laws. Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nash Briguera, humigit kumulang 385,000 na mangingisda mula sa 4 na rehiyon dito sa Pilipinas ang umaasa sa fishing resources doon sa West Philippine Sea. Nagkasundo naman ang senador at si Briguera na ang pagsira sa marine ecosystem at living organisms sa West Philippine Sea ay makakaapekto yan sa iba pang mga lugar ng pangisdaan sa buong mundo. Tama. Gayunpaman, aminado naman si Senator Tolentino na hindi kikilalanin ng China ang Philippine Maritime Zones Law. Ngunit anya, may Tama obligasyon ito sa ilalim ng international law. Ang problema hindi nga tinutupad ng China yung obligasyon nila sa ilalim ng international law eh. International law nga minsan mismo binabastos nila eh. So nakaraan mga sangkay, binomba po ng water cannon itong China at pinalayas po sa Japan. Mga sangkay, doon po ito sa Senkaku Island. Ngayon, tila baga, gumaganti nga ba itong China sa Japan dahil po nagpadala daw mga sangkay ng isang matinding pandigma doon sa Japan. Pag-usapan po natin at alamin yan. Ayan tayo sinasabi natin. May mga nasingit lang na ibang balita kanina. Dahil nga pinalaya sila ng Japan, aba, rumesbak. Ang tanong, magtatagumpay kaya sila? Mapapalayas kaya nila yung Japan sa Senkaku? Ito na. Ito po. Sa international media, ang China daw po ay nagpadala ng isang drone doon po sa Japanese airspace. Drone lang? Tingnan po natin. Let's now shift our focus to East China Sea. Japan spotted a new Chinese combat drone above waters near Okinawa. Which drone is it? Spy lang yan. Ito ha. Itong drone na to mga sangkay, hindi po ito yung pinapalipad para kumuha po ng spot, parang camera, mga sangkay. Hindi po. Ito po ay weapon, pandigma. Ganyan po ka-high-tech kasi ngayon. And what is China up to? Let me tell you. The Japanese Sinusubukan nila kung masisindak nila yung Japan. Wala. Kakamali kayo. Iba ang mga Hapon. Iba yan. Defense Ministry detected a WZ-10 military drone. It was flying near Japan's southwestern prefecture of Okinawa. Yan mga sangkay. Yan po yung drone ng China na pinadala. Okay. Ano mayroon? Ano ang mayroon? Nagbabalak ba yung China gumante o baka napahiya kasi sila nakaraan mga sangkay. Palayasin ba naman yung kanilang mga pandigma ng Japan, di ba? Tapos mababalita sa buong mundo samantalang ang angas-angas nila sa West Philippine Sea. Wala silang ginawa kundi mambomba ng water cannon. Pagdating doon sila ang binobomba paalis. Ngayon papalipad sila ng drone. Ano sa tingin nila? Matatakot nila yung mga Hapon. This is where it lies on a map. Ayan, ito na. Dito po, ito yung tinakbo niya daw, mga sangkay. It's the same shallow expanse that Tokyo claims Chinese ships have been visiting every single day this year. The airspace lies beyond Japan's territory. Okay. Napansin kasi ng Japan, mga sangkay, na itong mga barko ng China ay mukhang nagpapaikot-ikot na po sa mga isla na hawak po ng Japan. Ngayon, bad trip po yung Japan. Binomba po ng water cannon itong mga barko nila. So napalayas po mga sangkay. Kabaliktaran po ito sa nangyayari dito sa Pilipinas. Diba? But it is within Japan's Air Defense Identification Zone. The Chinese drone has alarmed the Japanese Defense Ministry. Okay, naalarma daw po ang Japan. Na-detect agad eh. Pag na-detect nila, ano ang next na ginagawa ng Japan? It belongs to the Winglong 10 family. It is developed by the Chengdu Aircraft Industry Group for reconnaissance and precision strike missions. Chop. The WZ-10 entered service in November 2022. It's a high-altitude, long-endurance Okay, yan po yung kakayahan niya mga sangkay itong drone na ito mula po sa China. drone with a wingspan of around 20 meters. It's 9 meters long, 4 meters high. The drone can operate at altitudes of up to 49,000 feet. It can fly
up to a speed of 620 kilometers per hour Oh. and has an endurance of 20 hours. Grabe. China produces this drone model for the PLA Air Force as well as for export. Ganyan po ka high-tech ngayon mga sangkay. Di ko alam, meron ba tayo niyan? Mukhang Wala. wala. Binigyan ata tayo pero hindi ganyang kalalaki. Pero meron din tayong drone. Pero itong China, high-tech, o sige sabihin natin, ang tanong, anong quality niyan? Gaano katibay yan? Pa po ata, kung mayroon man tayo Kasi kadalasan naman, di ba, makakita ka rito mga made in China ng product eh. Maganda sa unang gamit, after few weeks, wala na, sira na. yan, malamang galing sa Amerika, mga sangkay. Pero itong mga drone, ito po yung mga bagong technology ngayon for defense ng mga bansa. Ng mga malalakas na bansa, sila mayroon po yan. One of its customers is Saudi Arabia. Riyadh Isa sa bumili na ito ay Saudi. bought the Wingloom 10B export variant of the UAV during the World Defense Show this year. The question is, why is China sending this military drone in the Yan. Japanese air zone? Yun Yan ang ang tanong. question. Bakit nagpadala daw itong China ng ganitong klaseng drone doon po sa airspace ng Japan? That too right after its ships sailed near the disputed islands for a record 158 consecutive days. What is Japan doing about it? Okay. So, ito daw ba, mga sangkay, ay dahil sa mga napalayas na mga, ito yung ginagawa po ng China ngayon na nagpapaikot-ikot po sila sa mga isla na hawak po ng Japan? After spotting the drone, Japan's Joint Staff Office sent fighter jets from Naha Air Base in Okinawa. Oo. So, nung nakita daw po, mga sangkay, itong drone, nagpadala agad itong Japan ng mga fighter jets doon po sa Okinawa. Grabe, no? Samantalang dito sa Pilipinas, si Ray Powell pa magbabalita. Meron Chinese vessel dyan sa may Philippine Rice. Tapos mababalita sa TV, tapos mapapanood natin. Di ba? Tapos walang pumuntang, imo-monitor lang natin, nasa na, nasa Samar na, nasa na, wala na, hindi na natin makita kung nasa na yung barko. Pero sa Japan, mga tol, ay nag-de-deploy agad sila dyan ng mga, fighter jet agad na pinang-deploy nila, mga tol, So, taob na naman po dito yung China. Napahiya na naman po yung China, mga sangkay. It was the first time aircraft was scrambled to intercept this type of drone. However, it was the fifth type of Chinese military drone the ministry has seen in the region so far. And it's not just the East China Sea. Beijing seems to be carrying out secret operations in the whole of the Indo-Pacific. It recently wrapped up 2 large-scale military drills around Taiwan. According to China, these Grabe itong China, no? Ang dami nilang involvement Sa buong Indo-Pacific, no, region. sa mga ng karagatan dito po sa Asia. Yung India, pinanghihimasukan din po nila. Ito nga, pumasok na nga sila sa may Philippine Rice, di ba? Doon sa kabilang bahagi ng bansa natin, doon din yung vessel nila, Sa dito sa may bandang Japan, tapos dito rin po sa West Philippine Sea. Grabe, Ay, no? naku po, itong China talaga. drills were meant to punish what it calls separatist acts. These came right after the island nation's new leader, William Laishente, took oath. Okay, so eto, may kinalaman na to sa Taiwan Pero eto na nga, no, after palayasin ng Japan, yung mga barko ng China, nagpadala sila ng drone nila. Akala nila masisindak nila yung mga Hapon. Ang ginawa ngayon ng Japan, nag-deploy naman sila ngayon ng fighter jet nila. Pahiya na naman ng China. Wala talaga, mga tol. Akala natin, rest back na talaga Wala tablado pa rin sila. Punish pa rin Anyway, maraming salamat sa iyong panonood. Bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa balitang to na napanood natin, dito sa video to? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.